Kumpinsin pa natin si Lord na, I believe! I believe! Let us pray. Panginoon, naniniwala po kami sa inyo ngayon, O God. You are here, Lord. That's why we are joyful, God. In this place, Lord, we are satisfied, Lord Jesus, for your presence is with us, Lord God. You are here in this place, Lord God. And today we will just worship you, Lord, in spirit and in truth, Lord God. We just allow you, Holy Spirit, to move mightily, Lord, into our hearts, Lord God. Lord, have your way. Change our hearts, Lord God. Renew our minds, Lord God. Lord, makes more and more closer to you, Lord God. And I pray, Lord God, makes more and more like Jesus Christ today, Lord. Lord, increase our faith. I declare great faith in this place, oh God, in the name of Jesus. And Lord, alam mo naman na gutom po yung 4 gig sa inyo, kaya magpaparanas ka ngayon, God. Lord, enlarge our capacity to receive. That's our prayer for tonight, Lord God. Dahil alam namin, pag yung tatapatan mo yung pananampalataya namin ngayong gabing to, Lord. Lord, we just want to thank you, Lord God, for your message today. Just want to thank you for childlike faith, Lord God. We are excited tonight, Lord, to encounter you, Lord God, to hear your voice, Lord God. We bless your name. This is all about you, Jesus. We love you today, Lord. In Jesus' name, we all say, Amen. Sige po. Makakaupo na tayo. Siguro naman, di na kaila sa inyo na nasa I Believe series po tayo, no? And siguro meron na dito, I believe na naman. Lagi na lang I believe. Sabihin mo sa'yo, ito lang kailangan natin. Amen. I believe na naman. Mas pakasukan ako. Rinding-rinding na ako sa I believe na to. Ilang linggo na natin pinag-uusapan. Mag-iisang buwan na po, no? Pero, naniniwala ba kayo that faith is all we need so that God can move in our lives mightily? Amen? So, faith and I believe thing is something revolutionary. When you say revolutionary, it can change your life big time. Isang iglap lang kaya kang baguhin ni Lord. Di ka pa ba naniniwala? So, when I say revolutionary, ito po merong revelation. Pag sinabing revelation, aha moment. Yun lang pala eh. Example yung, kunwari, nagpiprito ka ng isda, no? Bakit kayo tumatalsik? Bakit kayo mantika? Sobrang sakit. Ngayon pala, ako po kasi naging aha moment sa akin, ganun pala, pag may tubig pala talagang tatalsik, no? Yung mga ganon. Then yung kapatid ko naman, kasi hindi siya masyado marunong sumaya. Lagi siya nagkakaroon ng aha moment. Pag sinabi ko, ganyan lang. Tapos yung ginagawa niya, push lang. Push lang. Tapos pull yun, gaganon lang. Di ba, ang dami nating aha moment, kahit pang araw-araw lang. Ganito lang pala, formula dito, XY. Pag pala nalaman ko na to, easy, ang dali. And ngayon, ito yung binibigay sa atin ni Lord. Na, tagal mo ng Kristiyano, ito lang maintindihan mo, tapos na laban. Faith. I believe thing. And today, God will simplify our lives, no? Hindi titigil sa Lord, hanggang di natin nakukuha to. As in, hanggang hindi nanunuot sa atin, maging revelation to sa atin. And are you excited? Amen. Can I hear, I believe? I believe. Romans 10:10 po. And this is something revolutionary. Romans 10:10, it says, for it is by believing in your heart that you are made right with God. Sabi doon, no, believing in your heart. Maniwala ka lang, magiging tama yung relasyon mo sa Diyos. Maniwala ka lang, magiging close kayo ni Lord. Hindi mo kailangan lumuhod at ilang oras na hindi po natin kailangan mag-offer ng mga itlog. Hindi natin kailangan i-offer yung mga anak natin, yung kapatid mo. Hindi mo kailangan patayin to, tapos sakripisyo mo. Maniwala ka lang, sinabi na Lord, magkakaroon tayo ng close na relasyon. For it is by believing in your heart. Ganun po ino-honor ni Lord yung faith. In Hebrews 11:6, it says there that, for it is impossible to please God without faith. Walang kwenta kung nandito ka, pero kung hindi ka naniniwala, hindi mo please si Lord. Walang kwenta lahat ng ginagawa natin. Kung hindi galing yan sa faith natin, it is useless. But it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe, again the word, must believe. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists. Nandito siya. Buhay siya. He is more than real. Amen. He's real. God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. And another verse from Matthew 21:22. If you believe
Again, if you believe, ito na naman. Napakatinding word talaga ito. If you believe, you will receive whatever, kahit ano, you ask for in prayer. Woo! And balikan lang po natin, review lang. Ano na lahat ng napag-usapan natin? I believe consistently, tuloy-tuloy, di pa putol-putol. I believe persistently, makulit. Makulit, di tinatantanan si Lord. I believe increasingly, pataas ng pataas, progressive. I believe childlikely, walang compute-compute, wala nang tanong-tanong, basta maniwala na lang, parang bata. I believe speedily, agad-agad, bibibitis. I believe expectantly, hindi lang pag-asa, pag-asam. Na alam mo may gagawin si Lord, at sa Kanya ka nag-expect. I believe excitedly, woo! Surprise will gonna come. May gagawin ka, Lord, mamaya-maya lang, pubukas ko sa pinto, may makita, may ma-receive ako. That is believing excitedly. And I believe aggressively, walang pagod, masigla, attack mode. And today, I'm gonna share to you, I believe confidently. Lahat po ng gusto makareceive ng confident faith, magsabing, ako yun. Lahat ng gusto maging confident sa buhay, magsabing, ako talaga yun! Ako talaga yun! Sige, hindi ka na patatagalin. Hebrews 11:1. Sabi dyan, no? Faith is the confidence. Kung hindi ka pala confident, hindi totoo yung faith. Tama ba? Kasi faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Sure na sure ka, oh. It gives us assurance about the things we cannot see. Hindi mo pa man nakita, sigurado ka na nasa'yo yun. Parang ganun po, no? And, sa tingin ko, no, ito yung isa sa mga feeling na hindi masyadong maganda. Yung feeling na hindi ka confident. Example, yung teacher mo tinawag at hindi ka confident nun sa sagot. Diba? Hindi magandang feeling. O kaya may surprise quiz. Tapos, hindi ka confident sa mga sinagot mo. Sobrang discouraged ka, ganon. And ano pa ba, kanina gross lang talaga, sobrang kadiri lang talaga yung mga example ni Kuya Jaja, pero tumatama naman. Sabi daw, kunwari, hindi ka nakapag-dio, tapos nandiyan yung crush mo, tapos bulak ko lumapit kayo, kaya naman, ayaw mong itaas yung kamay mo kasi hindi ka confident kasi meron mga buhok na gumagalaw-galaw, may buhay daw yung buhok niya. So, ganun, di ba? Sana hindi ko na sinare. So, ang pangit ng feeling hindi confident, no? Example na lang, yun nga, kumain ka ng fishbowl, tapos hindi ka nakapag-brush, tapos sabi ng ka ng crush mo, uy, pwedeng patuloy ka. Hanggang tango ka lang. Di ba lalabas mo sa kanilang para hindi na maamon? So, ang pangit talaga ng feeling hindi confident, kaya kailangan talaga natin maging confident, and especially in our faith. Mamiss mo tong bagay na to, di kompleto faith mo. So, confident faith, or to believe confidently is, may pinanghuhugutan ka. May pinanghahawakan ka. May laman yung pagsabi mo ng I believe. Hindi ka lang basta hashtag I believe kasi cool eh. Kasi nakikitwit-twit ka lang, nakikipost-post ka lang para nakikiuso ba? Sinabi kasi na pastor eh, magsabi kaming I believe kaya nag-I believe ako. Tapos wala nang palang laman. Walang pinanggagalingan. Yung confident faith po, tandaan nito, confident faith may pinanggagalingan. Bakit ang last ng boss ko ngayon? Kasi may pinanggagalingan ako. Sabi pa lang kanina nerd sa akin, I love you, no? May pinanggagalingan yan. May pinanghuhugutan yan. Hindi ka lang nakikiniwala. Hindi ka lang nakikisigaw. Hindi ka lang nakikitweet ng I believe, hashtag I believe. So, ang ibig ko pong sabihin may malalim na nangyari sa puso mo kung bakit lumalabas sa'yo yung sinasabi mong I believe. Amen. Yung pinanghuhugutan mo kasi merong laman niyang puso mo kaya lumalabas I believe. And today, I want to share that faith is very personal. Hindi ka pwede makishare sa katabi mo, uy, ramdam kita, big ng faith mo ngayon, sharean kita, ano. Hati muna tayo sa faith ko kasi ako talagang overflowing ngayon kargado talaga. Hindi pwedeng ganun, di ba? So, faith is very personal na talagang kailangan mong maging intentional. Kaya po ganito nangyari, no? Minsan, isang sermon, isang preacher, tapos kayo magkatabi. Iba yung nangyari sa kanya, iba yung nangyari sa'yo, mas matindi sa kanya. Bakit? Kasi mas naging intentional siya sa paniniwala. Oh. So, nasa sa'yo yan eh. Nasa yan kung paano siya makakagalaw sa buhay mo. Amen? And I wanna share 3 confidence boosters, 3 faith boosters na
Inikot-ikot ko lang. So, I will share 3 things. 3 simple yet powerful truths na alam ko yayanig sa buhay mo. You will be changed big time tonight. I'm confident. Kasi, inuna na ako ni Lord. So, number 1, know your identity. Know your identity. Sino ka ba? Kailangan ba? Sino ka? Ako si Baldo. Ganyan. Ako si Dodong. Estudyante ako manager, ako board pastor ako Ako campus heartthrob, ganyan. Rich kid. Ako playboy. Collectibles ko, girls, mga ganyan. So, ano ba? Sino ka ba? Ako lagi akong star dancer. Lagi akong uno ng mga subjects. Ganun ako eh. Ako kilala akong tambay. Ako abangers. Meron ako abangers. Nag-aabang ako na mag-break sila. Para sa akin na siya. O kaya ako suma. Sumasampung taon na sa koleyo. Ganun. So, sino ka ba? To be really confident in life, you have to know your identity. Di ba ang hirap na maging confident ka na hindi mo naman kilala yung sarili mo. So, right now, dapat malaman mo kung sino ka talaga. Ready ka na ba? Your identity doesn't depend on something you do or have done. Inuulit ko po, yung identity mo hindi nakadepende kung ano yung mga pinanggagawa mo o kung anong ginagawa mo yun. Praise God, hindi nakadepende. Hindi nakadepende sa kung ano man yung mga nagawa o gagawin mo. No? Your true identity is who you are because of Jesus Christ. Your true identity is who you are in the sight of God. Kung sino ka sa harapan ng Panginoon, yun yung totoong ikaw. Yun yung identity mo. Amen. Sabi po sa John 1:12. By the way, this verses, ito pong mga i-quote kong scriptures, pwedeng sabihin nila, basic scriptures or lagi naman nakita, sabihin ko sa iyo ngayon, walang minor, walang basic scriptures. Basta iningahan yan ng Panginoon, matindi yan, powerful yan. So kung hindi ka kikiligin dito, hindi ko na lang alam kung anong meron sa'yo. But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sabi dyan, lahat na naniwala sa Kanya, naniwala lang Tapos meron silang karapatan para maging anak ng Panginoon. Na hari ng mga hari, creator of heavens and earth. Dahil naniwala ka lang. So, sino ka ngayon? 1 John 3:1. See how very much our Father loves us, for He calls us His children. And that is what we are. You are the child of the Most High God. Anak ka ng Panginoon, ng mga Panginoon, hari ng mga hari. At walang makakahadlang dun sa relasyon na meron ka ngayon sa Panginoon. O alam niyo ba na yung relasyon mo ngayon sa Panginoon, yun na yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Yun na nga yung pinakamagandang meron ka eh. May relasyon ka sa Kanya. At hindi lang basta relasyon, anak ka niya. Example ko, no? Ano ba yung mga pamilya dito? Yung mga family natin. Minsan, di ba, mas mababait pa tayo sa mga hindi natin kapamilya, pero pagka family na natin, talaga napapakita natin kung sino talaga tayo. Kasi wala, no choice eh. Hindi ka naman nila tatakwil, di ba? Wala na silang magagawa. So, kahit na umutot ka pa sa harapan ng nanay mo, hindi ka naman alam kung pinagagawa mo. O kaya, hindi ka naman sasabihan na gano'n, di ba? Kasi sanay na sila sa atin. O kaya naman, curfew mo na eh. 9:10 ka dumating ng bahay. Hindi ka naman, pag lumayas ka na sa pamamahay na, tumaganap ka na ng gantahanan mo ay. Hindi naman sila gano'n, di ba? Kasi bakit may relasyon tayo sa kanila? Kasi bakit? Huwag ka confident umuwi ng bahay kahit na alam mapapagalitan ka. Kasi alam tanggap ka pa rin niya. Kasi may relasyon ka sa pamilya mo. At kung yun, hindi ka na maiwa-iwanan ng mga pamilya mo, dito pala. Hindi ka matakwil-takwil kahit ng ano bang kaugalian na meron ka. Paano pa yung Panginoon? Sobrang mahal na mahal. At saka yung pagiging anak natin sa Lord, hindi naman siya ganito, di ba? Daddy, naayos ko na po yung toys ko. Pwede na po ba akong kumain? Hindi naman tayo ganun sa Daddy, tinunod ko na po yung utos niyo. Can I spend time with you, Daddy? Hindi naman tayo, di ba? Anytime nga na gusto mong lumapit sa Lord, open na open. Walang magkukumpis ka, walang VIP pass,
so much that He will receive you always open arms. Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon eh. Amen. Your confidence, ito po no, ang confidence mo, kung ayaw pag-gewang-gewang yan, sino yung nagsasawa na dito? Minsan confident ka, minsan hindi. Minsan, di ba? Minsan pag marami kang palpak, di ka confident, pero pag wala kang kasalan, Lord, I lift my hands to believe again. Diba? So, hindi na po natin binabasa doon yung confidence natin. Binabasa natin yung confidence natin dito sa isang bagay na to, sa identity mo na anak ka ng Panginoon, may relasyon ka sa Kanya. At kahit anong mangyari, hindi mababago yun. At kahit sino ka, walang makakahadlang nun. Amen. Kaya nga kaya mo humingi sa Panginoon kahit gano'ng kalaki. Oh. Hindi kayo, Lord, iraos mo lang po kami kahit 3 beses lang po kami kumain sa isang araw. Hindi ka naman ganun mo humingi sa Kanya, di ba? O kaya naman, Lord, kahit pamasahin lang, Lord. Parang ayaw mo na yun, kung maglakad na taon na po kami na. Hindi naman ganun. Humihingi ka, Lord, kotse. Lord, kahit lupa. Lord, yung latest na gadget, Lord, iPad 3. Lord, yung... Ganun tayo kasi bakit may relasyon tayo sa Kanya. Ito nagagaling yung confidence natin eh. Hindi ka parang pulubing lumalapit kayo. Lord, parang awa mo lang, Panginoon ko, Ama. Hindi naman, di ba? And hindi ka nahihiya o nagmamakaawa sa paghingi mo sa tatay mo. Bakit? Hindi ka maawa ka, Ginoo, pakalulu. Bakit, Pin? Kasi kilala mo yung Ginoo mo, hindi mo tatanero. Anak ka niya. Amen. At ito yung sasabihin ko sa'yo. Bakit ka magiging confident? Kasi siya mismo gusto niya magpakatatay sa'yo. Gusto niya tugunan lahat ng pangangailangan mo. Kasi kahit gaano man kalaki yung desire mo, gusto mo maging anak ka na pa, mas malaki yung desire niya na gusto ko niya maging anak. So, right now, I just want to say that you should behave according to who you are. Hindi ka pulube, hindi ka beggar, parang Lord, parang hindi ganon. So, anak ka niya eh. Paano humingi yung isang anak? Turo ka lang ng turo eh, di ba ganon? Lord, ganito, paano? Sige, paano? Lord, kailangan ko ng ganito. Lahat din po provide niya, bakit? Kasi siya nga yung provider mo, siya nga yung tatay mo eh. Oh. And you have the authority over all things. Dahil sa anak ka ng Panginoon, binigay niya sa'yo lahat. O, ito na, ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Ganito kita pinagkakatiwalaan eh. Anak ka ng Diyos at mahal ka niya. Yun yung totoong ikaw. Sana po maging revelation sa atin ngayon yan. Magkaroon tayo ng fresh revelation. And I pray that it will lead us to fresh revival in our lives. Anak ko ng Panginoon, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Diba ako kung humingi, kakarampot lagi. Anak ka ng Panginoon, hindi lang basta, mahal na mahal ka pa niya. At hindi po ito nagbabago base sa feelings mo. O base sa mga nagawa mong pagkakamali, palpak. I feel lost today. I don't feel working today. I feel so frustrated. Sobrang sakit, iniwan niya ako. Hindi nagbabago yung pag-ibig ni Lord sa'yo. Hindi nagbabago. Kahit ano pa, naisip mong mali. Minsan nakakaisip tayo na masama. Sobrang palpak na talaga tayo. Pero alam niyo po ba, hindi man lang nababawasan yung pag-ibig niya sa atin. At hindi man, matatagin yung relasyon na. Kaya katamo. Dahil iniingatan po niya yung relasyon niya sa akin. Sobrang iniingatan ng Panginoon yung relasyon niya sa'yo. Kasi tagal niyang inaantay mo magkaroon ng relasyon sa'yo eh. Tapos minsan lang ba, isang pagkakamali mo lang ba, yan na mawala yun? Hindi, no? Amen. In fact, ito po yung panghuhugutan natin ng confidence sa buhay. Tatayo ka, harap ka araw-araw. I'm the child of the Most High God. God loves me so much. Mahal na mahal ako ng Panginoon. At kahit ano pang harapin mo, kahit ano pang maranasan mo, ito lang tatandaan mo, mahal ka niya. Kahit anong pagkakamaling gawin mo, kahit ano pang nararanasan mo, kahit minsan yung sitwasyon mo, kabaliktaran na doon sa inaasahan mo, mahal ka pa rin niya. Hindi po nagbabago yun. Amen. So jealous Christians don't know who they are. Dahil yung mga confident Christians, yun po yung kilala nila kung sino sila sa Panginoon. Jealous Christians don't know who they are. Bakit sila magsiselos kung alam nilang may nagmamahal sa kanila ng totoo, di ba? To agree with God right now with these things, no? You need to know who you are in Christ to be confident in life.
First, you have to agree with God that He loves you so much. I am loved. Pwede po ba nating i-flash yun? Yes, you have to agree with that. Para malaman mo, para mag-manifest kung sino talaga ikaw, yung identity mo sa buhay mo, paniwalaan mo lang yan. Just simply only believe those words from the Lord. I am loved. I am accepted. Kahit sino ka pa, tanggap ka niya. I am Jesus' friend. Tingnan mo, di ka lang friend. Friend ka pa. I am joy. Tagapagmana ka pa. Lahat ng kayamanan, hati pa kayo ni Jesus. United with God. Pinag-isa pa kayo para hindi talaga yung maghiwalay. A temple of God. Ano ibig sabihin pag templo? Ibig sabihin kahit saan ka magpunta, dala mo yung presensya ng Panginoon. So ngayon, hindi ka na pwedeng lilahin ng kalaban o kung ano-ano man yung sabihin sa'yo ng diablo kasi alam mo, hindi ka iiwanan ng Panginoon. I'm a temple of God. He lives and breathes in you. Umihinga, nabubuhay ang Panginoon sa'yo ngayon. Kasi ayaw mo na nang iwan. I'm a member of Christ's body. Next. I am redeemed and forgiven. Ito po yung mga katotohanan sa buhay natin. Ito ikaw. Pinatawad ka na. Minsan naglulugmok-lugmok ko. May kasala ako. Kapil niya ba yan ng Lord? Lord, last 2 months. Naman ako. Pwede ako na natatandaan. Hindi ka. Ulit-ulit na yun. I am complete in Jesus Christ. Basahin niyo yung tingnan mo sinasabi dyan na, hey Lord, palang kompleto na tayo. I am free from condemnation. Bagong creation ka na. You are God's chosen one. Next. Yan po yung totoo sa'yo. Kaya kung ano man yung kabaligtaran na nararanasan, tinatanggap mo ngayon sa buhay mo, please, tanggalin mo yan. Ito yung i-receive mo. I am established, anointed, and sealed by God. And God didn't give you a spirit of fear and timidity, but of love, power, and self-control, sound mind. Yan, and so on. Next po. Tignan mo. Pinili ka para mamunga. Lahat ng bagay, lahat ng angulo, lahat ng area ng buhay mo hindi namumunga, papamungahin mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm one of God's living stones. Yan, next. I can always know the presence of God because He never leaves me. Hindi ka niya kayang iwan o pabayaan. Amen. At lahat ng pangangailangan mo ipaprovide niya, ikaw po yan. That's your identity in Jesus Christ. Ganyan ka kabangis, ganyan ka ibang klase ka, di ba? You are an overcomer. You are more than conqueror. You are free indeed. You are spirit-filled. You are victorious. Yan po ikaw. Amen. So simply choose to believe what God says about you. Simply believe. Hindi po naghahanap si Lord ng mga taong may titulo, may posisyon, maraming achievements, magaganda, gwapo. Naghahanap si Lord ng mga taong naniniwala sa Kanya. At kung ikaw yun, palakpakan ng Panginoon. So to increase, to boost your confidence in Christ, in God, to boost your faith, first, you have to know your identity. Next, you have to know your value. Ano ba yung halaga mo? Kung kanina, sino ka ba? Ngayon, ano ba yung halaga mo? Milyon? Bilyon? Kasing kahalaga mo yung buong mundo? Ang dami pong tao ngayon na di po nila alam yung totoong value nila, tama? Kaya minsan hinahanap nila to kung kani-kanino, party-party, ganyan kung sino-sino, kung saan-saan nakakapakimpas, saan pumupunta, kung kani-kaninong group of friends. So, kasi doon nila hinahanap yung confidence nila, yung value nila. And nakakalungkot na akala ng iba, wala silang value. Dahil iniwan, dahil pinagpalit, sinaktan, ganun po, no? Nabasted, walang nagpupursu, walang nanliligaw. Akala nila wala silang value. Minsan nakikiin pa para mabilong, mga ganun. And ang dami din, di binavalue yung ibang tao. Bakit? Kasi mismo sila hindi nila alam yung halaga ng sarili nila. Pag hindi mo alam yung value mo, hindi mo yung value yung iba. Tama? At dahil hindi mo alam yung value mo, madalas hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Kasi hindi mo pinapahalagaan yung sarili mo. Kasi nga hindi mo alam yung value mo. At di ka confident sa kung anong meron ka at sino ka. Doon po pumapasok yung insecurities, yung lagi nagko-compare. Minsan tayo mismo nag-o-offend, nananakit. Bakit? Kasi hindi natin alam yung halaga ng isang tao. Pero kung alam mo lang kung magkano ka, magbabago buong buhay mo. Kung alam mo lang magkano ka at anong halaga mo, magbabago yung buong buhay mo.
Sabi po sa Isaiah 43:4, the message. Because I am God, your personal God, the Holy of Israel, your Savior. I paid a huge price for you. All of Egypt with rich Cush and Seba thrown in. That's how much you mean to me. That's how much I love you. I'd sell off the whole world to get you back. Trade the creation just for you. Others were given in exchange for you. God said, I traded their lives for yours because you are precious to me. You are honored and I love you. Pinagpalit ko buong mundo para lang makuha ka. Ibig sabihin, mas mahalaga ka pa sa buong mundo. Amen. Sa Amplified po, God said, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in exchange for your release. Because you are precious in my sight and honored, and because I love you. I will give men in return for you and peoples in exchange for your life. Yung ibang tao pinagpapalit ka, iniiwanan ka, pero si Lord iniwan lahat para sa'yo. Hindi ka ba natin? Sabihin ko sa'yo, mahalaga ka sa Diyos. Sa sobrang tindi ng pagpapahalaga niya sa'yo, binili ka niya ulit. Pambayad niya, sariling dugo ng anak niya. Ganun ka kahalaga sa Kanya. Halaga mo, the blood of Jesus. Ang halaga mo, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos. Kasing kahalaga mo, ang lumikha sa lahat na nakita mo dito. Di ka ba naman magiging confident nun? Ganun ka kahalaga. Ganun yung presyo mo. John 3:16. This is the most kakakilig verse ever. For God loved the world so much, that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will have eternal life. Again, hindi na tayo pinahirapan ni Lord. Hindi niya sinabing, so that everyone who sacrifices and kill their lives and offer this and offer that. And, hindi. Sabi niya, yung pinakasimple pa na pwede natin gawin, yun pa yung hiningi niya. Kasi bakit gusto lang talaga niya tayo makasama? Believes. Anyone who believes. Bihira, ikaw ba naman? Sarili mo, ano? Ito na, example illustration. Kunwari, nasa isa kayong pamilya. Meron kang kuya, meron kang tatay, tapos ikaw. Ngayon, ikaw orphan ka lang. Na-kidnap ka. Ngayon, sabi ng kidnapper, kasoli ko sa'yo to kung bibigay mo yung totoong mong anak sa akin. Ano nangyari? Tingin ko, alam mo na. Pumayag yung bata, ako na lang. Sabi ng tatay, oo, sige. Bibigay kita para makuha ko siya. Ganyan ka kamahal mo. Sarili niyang anak. Sarili po niyang anak. Para lang mabili ka ulit. Para lang ikaw yung maligtas. Sarili niyang dugo. Sinless, spotless Lamb of God gave His own life. But this is how we know what love is. Ganito lang kasi yung pagmamahal eh. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life. Ako na lang. Ako ma-crucify, wag ikaw. Ako masaktan, wag ikaw. Mahal kita eh. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Yung halaga mo, wala sa brand ng suot mo. Yung presyo mo, wala sa color ng hair mo. Kulot ka, mataba, payat, matangkad. Anak, hindi ko alam. Oh, yung halaga mo, yung presyo mo, wala dun sa mga taong nakapila, naliligaw, nagpupursu sa'yo. Yung halaga mo, wala sa mga group of friends mo. Yung halaga mo, wala kung gaano kataas yung grades mo, gaano kadami nakakakilala sa'yo. Pag alam mo value mo, di mo kailangan mag-compare. Pag alam mo value mo, di mo kailangan ma-insecure. Dahil yung halaga mo, wala kung sa buo yung family mo, wala kung yung nakapagtapos ka ng pag-aaral, nag-aaral ka, hindi, may trabaho ka, wala. Wala sa laman ng bulsa mo, wala sa itsura mo, wala sa gadgets na meron ka. Halaga mo. You are worth the life of Jesus Christ. Ganun ka kahalaga. Sariling buhay ng Panginoon, sariling buhay ni Jesus. Ganun ka kahalaga. Di ka basta-basta sa Diyos. Ikaw nga yung lahat sa Kanya eh. Tunong di wala ka na sa Kanya.
Di ka ba naman magiging confident mo? Romans 8:32. Since He did not spare His own Son but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Ba't ka pa mahihiya? Ba't ka pa matatakot? For it's not about you anymore. It's all about what Jesus Christ has done on the cross. Amen. So dream big. Ask for more. He wants to conquer. He wants you to conquer your desires. And there's no room for doubt if you know your value. Walang lugar yung self-pity o discouragement kung alam mo kung magkano ka at kung ano yung pinambayad sa'yo para lang maligtas ka. Hindi po hinahanap ni Lord yung maganda, gwapo, matalino, maraming skills, abilities. Ang hinahanap niya yung mga naniniwala sa Kanya. Confidently, at kung ikaw yun, papalakpakan mo rin si Lord. Oras na ba? Last na lang po, bibilisan ka na lang sa'yo. First, know your identity. Next, know your value. Number 3, know your calling. Anong silbi mo? Sabihin ko sa'yo ngayon, may panawagan ka. May purpose ka sa buhay. Ang sarap pakinggan na, no? May purpose ka sa buhay, may silbi ka. Kasi ang daming mga tao talagang titak ng dalan dito. Kasi wala ng purpose, wala ng silbi. So, hindi ka lang nabubuhay para mag-aral, tapos makapagtapos, magtrabaho, tapos manligaw, tapos magkaanak, magkaapo, magpayaman, magkaroon ng magandang bahay at lupa, ganun. Hindi lang. Though hindi ko naman po sinasabi na hindi importante yung pag-aaral nyo ngayon, ha? Pero hindi lang yon. Dapat alam mo lang kung bakit ka nag-aaral. Kasi hindi naman pwedeng, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, give me 2 pieces of chicken joy. Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? Okay, yan. Hindi naman pwedeng through the power of the covenant of God to my ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, I pay my tuition fee in full. Hindi naman, di ba? So, kailangan pa rin natin mag-aaral, magtrabaho. Kaya sige lang, gawin nyo lang yan. Ang sinasabi ko lang, dapat alam mo para saan yun. Matthew 28:18 to 20. Ito yung masarap. Jesus came. Nandito ba si Jesus? Amen. And told His disciples, Wildfire, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, not go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Sabi ni Lord, ikaw mismo yung pinipili ko para gawin to. Itong pinakamalaking calling, the highest calling ever. You are called to win souls and make disciples. You are called to conquer your campuses and win every student to Jesus. You are called to be pastor of 12, pastor of 144, and pastor of 1728. You are called to win this generation, and that will start on your campus. Be part of this history, campus ministry. Be a campus minister. I'm not telling you this para lang you feel good. Hindi. Talagang tinawag ka. Ikaw mismo tinawag ka. Balikan lang natin yung Matthew. Sabi doon, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Na ngayon, binibigay ko sa iyo lahat ng authority, ng power, lahat ng pangangailangan mo para lang magawa mo tong calling mo. Therefore, go and make disciples. Sige lang na. Galaw na. Mag-disciple ka na. Mag-evangelize ka. Kaya mo yan. Of all the nations, hindi lang Pampanga, hindi lang Kutod, hindi lang Crossing, hindi lang Kotkot. Amen. You're called to disciple. Saan? Of all the nations, yan yung sakop mo. Of all the nations, kahit saan mo ituntong yung paa mo, makakapag-disciple ka. Sa yung territorium yun. Ganito powerful because all authority in heaven and earth is in you right now. Baptizing them in the name of Father and the Son and the Holy Spirit. Ano sinasabi ni Lord? Pakilala mo ako. Pakilala mo ako na tatay mo. Pakilala mo ako na best friend mo. Pakilala mo ako na savior mo. Teach these new disciples. Turuan mo sila. Anak, turuan mo sila na sundin ako kung paano mo ako sinunod. And be sure of this. Paniwalaan mo to. Hindi kita kayang iwan. Kahit kailan. Amen. This is the highest profession. Preaching the gospel is the best work. I tell you, this generation needs your mouth.
preaching the gospel is the highest profession and the best work. Ano po yung preach ko, Ate Vince? Kasi po, bulol po ako eh. Kasi po, hindi po ako marunong magsalita, hindi po alam sasabihin. Alam mo yung first 2 pointers natin? Yun lang kailangan sabihin. Sabihin mo kung anong ginawa sa'yo ng Panginoon. Sabihin mo na merong isang ama naghihintay sa kanila na mahal sila. Ipakilala mo kung sino dapat sila, yung identity nila. And next, hindi ka titigil. Bakit? May namatay para sa campus mo. May namatay na Diyos para sa pamilya mo, sa mga kapitbahay mo. Kaya magpipreach ka. Kaya gagamitin mo yung bibig mo. Kasi ikaw okay ka na. Amen. Last na lang po ito. John 15:16. You didn't choose me. I chose you. I appointed you to go and produce fruit that will last. Ito yung bunga naman na hindi mabubulok, hindi malalanta, hindi mawawala. Kasi yung gagawin mo para sa Diyos, may eternal gains, may eternal value, may halaga kahit patay ka na. So the Father will give you whatever you ask for using my name. Kahit anong pangangailangan mo, if it's God's vision, it will be God's provision. Puprovide niya lahat ng pangangailangan para magawa mo yung calling mo. All you have to do right now is to embrace that calling. You have a very high calling. And when you know your calling, it will make you believe that God can do far greater and far bigger in your life. You are destined to do greatest things for the Lord. Amen. Isipin mo to. Ikaw naglilingkod ka sa Panginoon. Boss mo, hari ng mga hari. Ang ginagawa mo may eternal value. So be confident because you are chosen, you are called. Tinawag ka, may panawagan ka. Embrace that calling. Amen. Tandaan mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. At tatapusin niya lahat ng inumpisahan niya sa'yo. Kaya mula sa araw na to, wala kang palalampasin na kaluluwa. Hindi mo pagkakatamaran na buksan yung bibig mo at sabihin sa kanila mahal sila ng Panginoon. Amen. Sige po, let's all stand. Kumbinsido ka na ba na talaga naniniwala sa'yo si Lord? Niya. Ito yung mas masarap. Mas naniniwala siya sa atin. Mas believe siya sa'yo. Kaya nga ikaw yung pinili niya eh. At kaya nga hindi niya pinagdalawang isip na ibigay yung anak niya. Kasi believe siya sa'yo. Kung gaano man yung pag-ibig mo sa Panginoon, wala yan. Dahil mas mahal na mahal ka niya. Yung pinakamagandang regalo na nagkaroon tayo, and that is our relationship with the Father. Hindi na yun mawawala sa atin. Amen. Father, today, we just want to thank you, God. Lord, we believe na naririnig mo kami. At natutuwa ka ngayon dahil naniniwala po kami, Panginoon. Naniniwala kami that you are our identity, God. That you love us so much, Lord. That you have given your only Son for us, Lord God. Naniniwala po kami that we are called. May malaki, matinding